Dominant Protector. Credit to the author. 2,101-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung hindi, hindi magiging seryoso si Jepoy nang humingi siya ng isang maliit na chi gathering elixir. Matapos ang 500 taong gulang na si Mint, lumingon si Terence sa matandang si Pitts. Gusto ko ang iyong body tempering liquid. Sa orihinal, sa lahat ng mga bagay na nasa kamay ko, ang 500 taong gulang na bulaklak ng mint ay ang pinakawalang silbi. Gusto kong ipagpalit ito sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na matatalo mo ako dito. Pasensya na. Ga! Halos magsuka ng dugo ang matandang Hale sa sinabi ni Terence. Kaya ayaw ni Terence sa 500 taong gulang na si Mint. Kung alam niya na gustong ipagpalit ito ni Terence sa isang bagay mula sa Hidden House Pits, hindi na sana siya gumamit ng 2 chi gathering pills. Ang gamot ng House Pits ay mahalaga, ngunit hindi sulit ang 2 chi na nagtitipon ng mga table tasks, isa lang ito. Para bang doble ang binayaran ng matandang master na si Hale kapalit ng 500 taong gulang na bulaklak ng mint. Sinasabi ko, matandang Hale, nakikipagkalakalan ako sa iba, bakit patuloy kang sumingit? Kahit na ikaw ang host at host ng Hidden House Summit, hindi ka pwedeng makialam sa lahat, di ba? Sinadya ni Terence. Ako. Galit na galit si Old Master Hale. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa sobrang pagkabalisa. Maganda itong Meridian opening pill, ibibigay ko ito sa bahay ni Pitts kapalit ng gamot na iyon. Tiningnan ni Terence ang mga kayamanan sa kanyang mga kamay, at isa sa mga ito ay isang nerve opening pill. Tila ito ay mula sa Hidden House York o tangang bagay na ito ay walang silbi kay Terence. Maaaring ayusin ng Meridian opening pill ang mas mababa sa 1/3 ng mga Meridian ng nasugatan na tao. Sa madaling salita, kung ang mga Meridian ay nasira sa mas mababa sa 1/3 ng buong katawan, ang Meridian opening pill ay maaaring gamitin upang mabawi. Kung hindi, wala itong silbi, kahit na kumuha siya ng 2. Continue read on our website list. Thanks. Si Terence, sa kabilang banda, ay maaaring gumamit ng sining ng Dragon Mastery upang pagalingin silang lahat, lalo pa ang 1/3 sa kanila. Ang Meridian opening pill, sa kabilang banda, ay maliit ang halaga. Hindi nakaimik si Old Master Pai ano ang kailangan niya ng Meridian opening pill. Ang Hidden House Pits ay isang physical practitioner, at kahit na masira ang kanilang mga Meridian, hindi ito makakaapekto sa kanilang practitioning. Ang Meridian opening pill ay walang halaga sa kanila. Ngunit ang pangatlong lugar ay walang pagpipilian, ang unang lugar ay babaguhin, at kaya kailangan niyang gawin ito. Ibinigay niya ang gamot kay Terence kapalit ng isang Meridian opening pill, at nagpa siya na itataya niya ito sa susunod na round. Gusto ni Terence ng gamot para kay Chester. Siya ay isang espiritual at pisikal na practitioner, at habang tinutulungan siya ni Terence sa mga espiritual na bagay, hindi siya nakakatulong ng malaki sa mga espiritual na bagay. Ang gamot ng Hidden House Pits ay halatang magandang bagay, at ang isang noble house na tulad ng bahay na si Wu ay hindi makakakuha nito. Pagkatapos maipamahagi ang mga taya, dinala ng mga matatanda ng bawat pamilya ang kanilang mga anak pabalik sa kanilang mga guest room upang magpahinga at maghanda para sa susunod na round. Ang ikalawang round ng kompetisyon ay itinakda para sa gabi na pagkatapos ng hapunan. Sa makatuwid, ang mga matatanda ng bawat pamilya ay kailangang bumalik at magbigay ng mga tagubilin. Pagkatapos ng lahat, ang nakatagong pamilya Hale ay nabigo ng husto sa unang round. Ang ibang mga pamilya ay kailangang maging maingat sa mga susunod na round upang maiwasan ang anumang aksidente. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang negosyong dapat asikasuhin, at dahil masama ang loob ng matandang si Hale, hindi siya nagdaos ng anumang hapunan. Sa halip, inutusan niya ang kusina na maghanda ng ilang magagandang pinggan at ipinadala ang mga ito sa mga silid ng panauhin ng mga nakatagong bahay. Haha, boss, napakaganda talaga ng araw na ito. Pagkabalik ni Jepoy sa guest room, sumigaw siya sa tuwa, nakita kong binago ang sasakyan ni Irving noon, at nag-aalala akong matalo si boss. Hindi ko akalain na magagalit si Irving. Pati langit tinulungan tayo, pumutok ang gulong niya, haha. Hehe. Galit ang langit at galit ang mga tao.
Ang kanyang sasakyan ay nasuri ng mabuti bago ang karera, ngumiti si Terence. Hindi ganoon kadaling ma-flat ang gulong. Natigilan si Jepoy. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata nang may naiintindihan siya. Huwag mong sabihin sa akin. Jepoy, may mga bagay na mas kilala sa puso. Ikinaway ni Theodore ang kanyang kamay, pinipigilan ang Jepoy na magpatuloy. Tuwang-tuwa na tumango si Jepoy. Mas tiwala siya na magpapatuloy si Terence na manalo. Ano ang susunod na laban? Tanong ni Terence. Hindi ko pa alam. Mapait na ngumiti si Theodore. Natatakot ako na ang iba pang mga nakatagong bahay ay alam na ang tungkol dito at handa na para dito, ngunit kami, ang Hidden House Han, ay hindi malalaman hanggang sa pagsisimula ng kompetisyon. Ang mga taong ito ay nagbabantay sa amin, lalo na pagkatapos ng hitsura ni Mr. Linford. Hindi mahalaga, tanong lang ni Terence, at dahil walang balita, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-practice pagkatapos ng hapunan. Alas 7 ng gabi, isang alagad ng nakatagong bahay ni Hale ang nagmamadaling pumunta, narito ba ang matandang patriarch? Emissary, magsisimula na naman ang kompetisyon, di ba? Mabilis na lumabas ng guest room ang matandang Mr. Han at nagtanong. Oo, ang second round ay isang hidden weapon dodging round. Elder Han, mangyaring dalhin ang mga kalahok sa meeting hall. Sabi ng alagad ng pamilya Hale. Sige. Lumingon si Theodore kay Terence. Kung tutuusin, wala siyang karapatang magdesisyon kung gusto niyang sumali sa weapon dodging competition. Si Terence ang nagdesisyon. Mr. Linford. Tara na. Pupuste ako sa alinman sa mga kayamanan na napanalunan ko. Mahinang sabi ni Terence. Ito. Magaling. Gustong sabihin ni Theodore na ang mga bagay na ito ay kay Terence, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa taya. Inihanda na ni House Han ang lahat, ngunit dahil sinabi ito ni Terence, wala siyang pakialam. Ang Hidden House Han ay maaaring magbayad kay Terence sa iba pang paraan, kaya ang isa o dalawang kayamanan ay hindi talaga mahalaga. Sa katunayan, hindi gaanong nagamit ni Terence ang mga bagay na napanalunan niya mula sa mga taya, kaya natural na hindi niya iniisip na gamitin ang mga ito. Siguradong panalo ba ang Hidden Weapons Competition? Tanong ni Terence habang nasa daan. Mayroon bang ibang mga pamilya na mas mahusay sa ito? Hindi masama. Tumango si Theodore at nagpaliwanag, Hidden House ang mga ninuno ni Duran ay isang sangay ng sekta ng Duran. Ang sekta ng Duran ay bihasa sa mga nakatagong armas at pagkalason. Natural, napakahusay din ng Hidden House na si Duran. Ang Hidden Weapon Dodging Competition na ito ay 100% set-up para sa Hidden House na si Duran. Siguradong tiwala silang mananalo. Tumango si Terence, hindi na nagsalita pa. Ito ay Theodore, Jepoy, at Terence pa rin. Dumating sila sa meeting hall ng bahay ni Hale, at gaya ng inaasahan, ganoon din ito sa pagkakataong ito. Maliban sa kanilang tatlo, narito ang lahat ng matatanda at mga alagad ng iba pang mga nakatagong bahay, at sila ang huli. Dahil nandito na si Elder Han, hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Tuloy na tayo sa pangalawang match of the day. Ito ay isang hidden weapon dodging competition. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay isang kompetisyon ng dodging hidden weapons. Kung sino ang matamaan ng hidden weapons ng mas kaunti sa takdang panahon ay mananalo. 2,102. Siyempre, ang nakatagong sandata na ito ay hindi isang tunay na nakatagong sandata. Kung tutuusin, pagsubok ito para sa mga alagad ng bawat pamilya, hindi isang buhay at kamatayang sugal. Sa makatuwid, gagamit tayo ng mga bolang bakal sa halip ng mga nakatagong armas. Lahat tayo ay cultivator, kaya natural na hindi makakasakit sa iyong buhay ang mga bakal na bola, ngunit napakasakit na tamaan ang katawan. Kung hindi ka makahawak, maaari kang mag-withdraw ng maaga, at ito ay ituring na isang forfeit. Ang mga nakatagong armas ay random na kinunan ng isang espesyal na nakatagong armas evasion training machine. Walang mga tuntuning mapag-uusapan. Ang posisyon ng pagbaril ng bolang bakal ay random na nabuo ng computer. Kung ang isang tao ay natatakot sa pagdaraya, maaari nilang piliin na bumuo at mano-manong ayusin ito pagkatapos na mabuo ng computer ang trajectory ng pagbaril upang maiwasan ang posibilidad ng pagdaraya.
Ang bawat ulo ng pamilya at pinuno ng sekta na naruroon ay may karapatang pumili upang muling buuin ang track ng computer. Upang maiwasan ang mga tao na maghinala na may gumawa ng isang bagay sa makina ng pagsasanay, tulad ng karera ngayong hapon, hinala ng mga tao na binago ang sasakyan ni Irving. Sa pagkakataong ito, hindi namin sinasadyang ayusin ang posisyon ng makina para sa bawat bahay, lahat ay maaaring pumili ng random, at maaari ka ring humingi ng palitan ng posisyon. Nagkaroon ng aksidente sa hapon, ngunit ang galing ni Irving sa pagmamaneho. Kung hindi siya pamitik, siguradong makukuha niya ang unang pwesto. Dahil may nagdududa dito, pwede kang pumili ng upuan mo. Ang mga salita ng matandang Hale ay nakadirekta kay Theodore. Ang nakatagong kompetisyon sa pag-iwas sa armas ay hindi tungkol sa pagsasamantala sa anumang mga butas. Pinag-aralan na ng mga alagad ng Hidden Duran family ang pagbaril at pag-iwas sa mga nakatagong armas mula pa noong bata pa sila. First class ang kanilang mga kakayahan. Maaari silang manalo ng walang daya, kaya hindi na kailangang mandaya. Ang isang paliwanag ay isang pagtatakip, at walang dapat itago dito. Una na kami kung makakapili kami. Pagkatapos mo, Mr. Linford. Ngumuso si Theodore. Masasabi ni Terence na ang hidden house na si Hale ay hindi gustong makipaglaro sa kanila ng anumang dirty tricks, kung paano ito inilagay ng matanda. Hindi siya pumili ng anuman, at naglakad papunta sa shooting range ng isa sa mga sasakyang pang-training. Sa oras na ito, lumabas din ang iba pang miyembro ng pamilya at naghanap ng kani-kanilang upuan. Ang susunod na hakbang ay upang bumuo ng tilapon at landas ng nakatagong armas. Sa utos ni Old Master Hale, nagsimulang gumana ang Hidden Weapon Training Vehicle. Sa totoo lang, si Terence ay nakatanggap ng mahigpit na assassin training noong bata pa siya, at nakatagpo din siya ng Hidden Weapon Dodging Training, ngunit hindi siya dalubhasa sa larangang ito. Sa napakaraming bakal na bola, nagkaroon siya ng kumpiyansa na dodge ang karamihan sa mga ito, ngunit hindi siya 100% sigurado. Kumunat ang noo ni Terence. Aaminin ba niya ang pagkatalo niya? Lumingon siya sa kinatawan ng Hidden House Duran, na ngumiti at tumango kay Terence. Hindi alam ni Terence kung ano ang gagawin sa ngiti sa mukha nitong si Duran. Masasabi ni Terence na hindi ito ang uri ng ngiti na sinadya upang kutsain o pukawin siya, ngunit isang mabait na ngiti. Gayunpaman, ang mabait na ngiti ng nakatagong alagad ng pamilyang Duran sa kanya. Posible ba iyon? Hindi makapaniwala si Terence. Nakakunot ang noo, biglang napagtanto ni Terence na mukhang pamilyar ang Hidden Duran disciple na ito. Hindi kaya nakita niya ito dati. Sa panahon ba ng pagsusulit? Parang hindi. Naalala ni Terence na noong nirerehistro nila ang mga pangalan at taya, ang disipulong ito ni Duran ay tila tinatawag na Gentry, ngunit hindi alam ni Terence ang intensyon ni Gentry. Disipulong ito ni Duran ay tila tinatawag na Gentry. Ngunit hindi alam ni Terence ang intensyon ni Gentry. Gayunpaman, habang tumunog ang alarma ng Hidden Weapon Training Machine, itinoon ni Terence ang kanyang atensyon sa makina ng hindi kumukurap. Biglang nagpadala ng babala ang jade sa dibdib ni Terence. Ito ay mahina, ngunit si Terence ay nagulat pa rin. Iyan ay tama, ang jade pendant ay maaaring magpadala ng mga babala. Paano niya nakalimutan? Walang kamalay-malay na umiwas si Terence sa gilid, at nawala ang warning signal ni Jade. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya kay Terence, napakaganda nito. Kapag siya ay nakatayo sa lugar kung saan ang nakatagong sandata ay malapit ng barilin, ang jade pendant ay magbibigay ng alerto. Gayunpaman, kapag siya ay nakatayo sa isang lugar kung saan walang panganib, ang jade pendant ay hindi magbibigay ng alerto. Habang nag-iisip siya, nagsimulang magpaputok ng mga ball ang bakal ang weapon launcher, at nagsimulang gumalaw ang mga paa ni Terence. Sa mga tuntunin ng pag-iwas, ang pamamaraan ng paggalaw ni Terence ay napakabilis pa rin, lalo na sa babala ni Jade. Hindi man lang tumingin si Terence sa direksyon ng ball ang bakal, ganap na nakapikit at palakad-lakad ng random. Hanggat hindi siya alerto ni Jade, tatayo na lang siya at tatakbo palayo kapag ginawa nito. Nagpatuloy ito, at matagumpay na naiwasan ni Terence ang lahat ng mga bakal na bola. Sa oras na ito, marami ng mga kalahok mula sa iba't ibang pamilya ang natama ng mga ball ang bakal.
Bagamat hindi masyadong masakit, dumarami ang numero sa electronic screen. Sa bawat hit, tataas ang bilang ng isa. Sa ngayon, ang tanging mga tao na hindi natama ng mga nakatagong armas at mayroon pa ring 0 na numero ay sina Terence at Gentry. Halika, boss. Naikuyom ni Jepoy ang kanyang kamao at sinabi sa kanyang puso. Puno ng excitement ang mga mata niya. Hindi niya inaasahan na napakagaling ni Terence sa pag-iwas sa mga nakatagong armas. Ang pinakakamangha-manghang bagay ay na bagamat umiiwas din si Gentry, may ilang beses na muntik na siyang matamaan ng ball ang bakal. Puno na ng malamig na pawis ang kanyang noo. Si Terence naman ay nakapikit, mukhang kalmado at composed na parang walang pakialam. Parang random na palakad-lakad siya, pero kung titingnan mong mabuti, makikita mong may pattern. Para bang mahulaan ni Terence ang hinaharap ang ball ang bakal ay hindi pa napuputok, at nakatayo na siya sa isang ligtas na lugar, laging napipigilan ang panganib bago ito dumating. Sa katunayan, medyo natarante si Terence sa simula, ngunit habang lumilipas ang panahon, nasanay na siya at nakakita ng pattern sa direksyon na kanyang iniwasan. May pagkakaiba sa lakas ang signal ni Jade, at kung umiwas siya ng bahagya sa kaliwa o kanan, iba ang signal. Ang kaliwang bahagi ay mas malakas, at ang kanang bahagi ay mas mahina, na nangangahulugang habang siya ay umiwas sa kanan, mas kaunting panganib ang kanyang kakaharapin. Matapos mahanap ang pattern, si Terence ay naging mas nakaka-relax, na parang namamasyal. Bawat hakbang niya ay nasa bakanting espasyo ng mga nakatagong armas. Wala ni isa sa mga ball ang bakal ang makakahawak sa kanya, kahit na ang panganib na lampasan siya ng mga ito. Si Elder Duran, na nanonood mula sa labas, ay puno ng kumpiyansa sa una, ngunit ang kanyang mukha ay nagdilim nang makita niya si Terence. Maging si Gentry ay mahihirapang dodge ang lahat ng mga sasakyang ito sa pagsasanay ng mga nakatagong armas. Sa kompetisyon ngayon, si Gentry ay nakapagtanghal ng mahusay. Hanggang ngayon, hindi pa siya natama ng kahit isang ball ang bakal. Kung sa ibang pagkakataon, isa o dalawa man lang ang natama niya. Gayunpaman, ang mga resulta ng isa o dalawa sa kanila ay mas mahusay pa rin kaysa sa iba pang mga kalahok. Sa pagtingin sa mga electronic display screen ng iba pang mga disipulo, ang pinakamababang bilang ay nasa 2 digit, at ang pinakamataas na bilang ay 3 digit na. 2,103. Bukod dito, mayroon ng ilang mga alagad na hindi makatagal at lumabas upang umamin ng pagkatalo. 2 o 300 beses na silang nataman kaya siguradong nasa ilalim sila ng kompetisyon. Hindi na kailangang magpumilit na matamaan, kaya mas mabuting magtiis ng kaunti at aminin ang pagkatalo. Bagamat lahat sila ay mga cultivator, ayos lang na tamaan ng ilang ball ang bakal, ngunit masakit kung sila ay tamaan ng maraming beses. Hindi lahat ng mga disipulo ng Golden Bell Sect ay hindi natatakot sa sakit, kaya sino ang patuloy na magpapatuloy? Bang! Habang ang matandang master na si Duran ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa, si Gentry sa wakas ay natama ng ball ang bakal. Biglang nanlamig ang puso ni Old Master Duran. Si Terence, sa kabilang banda, ay kalmado at kalmado pa rin gaya ng dati, na para bang hindi niya iniiwasan ang mga nakatagong sandata, ngunit naglalakad lang siya at naglalaro, pinapanatili pa rin ang magandang marka na 0. Haha, boss, parang nakakakuha na naman ng first place. Natatawang sabi ni Jepoy nang makita niyang wala na masyadong oras sa kompetisyon. Siyempre, si Mr. Linford ang amo ng nakatagong pamilyahan. Talagang tutulungan niya tayo. Tumango si Theodore at sinabing walang itinatago. Hindi mahalaga kung ito ay si Old Master Hale o Old Master ikaw, lahat sila ay nakasimangot. Kailan pa nagkaroon ng relasyon si Terence sa house hand? Paano siya naging amo ng Hidden Hand family? Nangangahulugan ito na kailangan niyang mag-ingat kay Terence kapag nakikitungo sa Hidden House Hand sa hinaharap. Ang balitang ito ay nagpalungkot sa lahat, ngunit sa huli, ang mga mata ng lahat ay nahulog sa pinuno ng sekta sa bundok ng Gan. Dahil ang pinuno ng sekta na ito ay tiwala sa pagpatay kay Terence, nangangahulugan ito na pagkatapos ng Hidden House Summit, hindi na iiral si Terence. Sa oras na iyon, hindi imposibleng harapin ang Hidden House Hand. Bang! Muling natama ni Gentry ang bola, na lalong nagpapangit sa mukha ng matandang master na si Duran.
Umaasa siya na tatamaan din ni Terence ang bola para mauwi sa tabla ang dalawa. Hindi masamang hatiin ang taya sa kalahati ng bawat isa, ngunit si Gentry ay natama na ng 2 bola, at si Terence ay wala pa ring natama ni isa. Dahil dito, gustong mabaliw ng matandang master na si Duran. F***sake. Ano ang nangyari sa Terence na ito? Siya kaya ay isang all-rounded henyo. Magaling siyang makipagkarera, at magaling din siyang umiwas sa mga nakatagong armas. Hindi naman siguro nagkataon lang, di ba? Ang matandang master na si Hale ay kalmado. Ang larong ito ay walang kinalaman sa pamilya Hale. Ang isa sa 2 disipulong sumuko matapos matamaan ang bola ay mula sa pamilya Hale. Ang pamilya Hale ay hindi pa nakagawa ng ganoong pagsasanay, kaya normal lang na hindi nila ito maiiwasan. Dahil sumuko na siya, hindi na mahalaga kung sino ang nanalo o natalo. Sa matalim na tunog ng kampana, natapos ang kompetisyon sa pag-iwas sa nakatagong armas. Huminto si Terence, nasa 0 pa rin. Boss, congratulations! Naghintay si Jepoy hanggang matapos ang kompetisyon bago siya naglakas loob na sumigaw. Dati, natatakot siya na maapektuhan nito si Terence at makagambala sa kanya, kaya hindi siya naglakas loob na sumigaw kahit na siya ay nasa sabik. Hehe, masyadong simple ang bagay na ito. Hindi naman ito challenging. Dati akong nagsasanay sa pag-iwas sa mga bala, mahinang sabi ni Terence. Hindi nagmalabi si Terence, gumamit nga siya ng mga bala para sa pagsasanay, ngunit hindi sila kasing bilis ng mga bolang bakal, sunod-sunod. Kung hindi siya makakatakas ng hindi nasaktan kahit kasama si Jade. Si Elder Duran ay hindi kumbinsido noong una, ngunit pagkatapos marinig ang paraan ng pagsasanay ni Terence, siya ay natulala. Gumagamit ng mga bala para magsanay ng pag-iwas. Kahit na ang bahay na si Duran ay hindi maglalakas loob, hindi nakakagulat na hindi natama ni Terence ang isang bola. Mamamatay siya kung siya ay binaril. Nanalo ang Hidden Hand Family, 0. Second place, Hidden Duran Family, 2. Third place, Chen Mountain Sect, 24. Kalmadong ibinalita ng matandang lalaki ng pamilya Hale ang mga resulta ng kompetisyon. Hindi ganoon kalaki ang agwat sa pagitan ng 1 at 2 pwesto, ngunit mas malaki ang agwat sa pagitan ng 3 pwesto. Ang dahilan kung bakit ang Chen Mountain Sect ay nakakuha ng 3 pwesto ay dahil ang kanilang mga disipulo ay madalas na nakikipag-hangout sa mga espiritong hayop at sinanay ang kanilang liksi. Kinuha ni Terence ang mga taya at sinulyapan ang mga para sa 2 at 3 pwesto, na pabuntong hininga sa sarili. Bakit palaging nasa kamay ng 2 at 3 pwesto ang mga bagay na kailangan niya? Ang taya ng tagong bahay na si Duran ay isang poison prevention orb. Ang globo mismo ay puti at transparent, ngunit kapag inilagay sa lason na tubig o pagkain, ito ay magbabago ng kulay. Ang mas malakas na lason, mas madilim ang kulay. Siyempre, ang ganitong uri ng poison prevention orb ay epektibo lamang laban sa ilang karaniwang lason, ngunit kung ito ay masyadong espesyal, tulad ng nakamamatay na 7 halamang gamot na lason na pinliyang na ginamit sa cafeteria ng paaralan, ito ay magiging hindi epektibo. Ito ay dahil ang nakamamatay na 7 damong lason ay binubuo ng 7 uri ng halamang gamot. Bawat isa sa kanila ay hindi lason, ngunit kapag pinagsama-sama, ito ay magbubunga ng lason. Kaya gaano man kalakas ang poison prevention orb na ito, imposibleng matukoy ang ganitong uri ng lason. Ngunit ito ay isang napakagandang kayamanan upang maiwasan ang ilang mga normal na lason. Binalak ni Terence na ibigay sila kay Miss at Shu na offend nila ang napakaraming tao, at mayroon silang ilang mga kayamanan na Nagel iligtas buhay sa kanilang mga kamay kung may gustong manakit sa kanila. Ang kayamanan ng sekta ng Chen Mountain ay isa ring perlas, ngunit ito ay nakarehistro bilang panloob na core ng isang 100 taong espiritong hayop. Bagamat hindi alam ni Terence kung para saan ang elixir na ito, mayroon na siyang isa sa kanyang mga kamay. Marahil ay talagang may gamit ang elixir na ito. Bagamat mas maliit ang elixir na ito kaysa sa mayroon siya, gusto pa rin ito ni Terence. Matandang Duran, may gusto ka bang ipagpalit? Sinulyapan ni Terence ang matandang si Duran. Wala siyang magandang impresyon sa matanda, ngunit maganda ang impresyon niya kay Gentry. Hindi niya alam kung bakit, pero feeling lang.
Kaya naman nagtanong si Terence. Talagang may gusto si Elder Duran mula sa tumpok ng mga bagay ni Terence. Ayon sa kanilang kasunduan, ang Hidden House Duran ang mananalo sa laban na ito. Sa katunayan, kung hindi dahil kay Terence, walang ibang noble house ang magiging kalaban ni Gentry. At kaya, ang Blood Centipede ng Hidden House York ay napakahalaga kay Elder Duran. Ito ay napakabihirang at isang magandang sangkap para sa paggawa ng lason kung ano ang kailangan ng Hidden House Duran. Gayunpaman, natakot si Elder Duran na ito ay magiging katulad ng karera kung saan si Elder Hale ay madedaya. Kaya naman, nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba ito o hindi. Gayunpaman, dinala pa rin ito ni Elder Duran sa huli. Kung hindi ipinagpalit ni Terence ang alupihan sa mga kayamanan niya o ng sekta ng Chen Mountain pagkatapos niyang sumuko, hindi ito magiging sulit. Gusto ko ang pulang dugo na alupihan sa iyong kamay. Maaari kong ipagpalit ang Poison Prevention Orb na ito para dito. Kung hindi mo ito gusto, maaari ko itong ipagpalit sa iba pang kayamanan. Marami akong nadalang magagandang bagay sa pagkakataong ito, kabilang ang lason at iba pa, sabi ni Elder Duran. 2,104. Hindi na kailangan, kukunin ko itong anti-poison bead. Ibinigay ni Terence ang Blood Centipede kay Elder Duran para sa kapakanan ng pagbibigay ng mukha kay Gentry. Walang gaanong gamit si Terence para sa bagay na ito. Hindi niya ugali ang manlason ng iba, kaya walang silbi sa kanya itong Blood Centipede. Baka itapon na lang niya pagbalik niya. Dahil buhay ang bagay na ito, hindi mapakali si Terence na itaas ito. Maraming salamat. Nagulat si Elder Duran. Hindi niya inaasahan na ganoon kaprangka si Terence. Gayunpaman, hindi man lang siya nilinga ni Terence. Tumango lang siya kay Gentry, na nakatayo sa likuran niya. Kumunat ang noo ni Old Master Duran. Dahil ba kay Gentry? Pero kahit anong mangyari, nakuha niya ang gusto niya. Kahit na natalo siya sa kompetisyon, si Elder Duran ay nasisiyahan pa rin. May gusto ka ba? Gusto ko yung inner core mo. Lumingon si Terence kay Leader Wo at direktang nagtanong. Maaari akong pumili. Nagtataka ang pinuno ng sekta kay Terence. Oo. Walang gaanong pagnanais si Terence para sa mga bagay na ito, kaya tumango siya. Wala siyang anumang sama ng loob sa sekta ng bundok ng Gan, kaya natural, hindi niya gagawing napakahirap ang mga bagay para sa leader ng sekta na ito. Siyempre, kung alam ni Terence na ang leader ng sekta na ito ay sinusubukan siyang saktan, hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Pagkatapos ay kukunin ko ang lahat ng nilikha na walang buhay na prutas. Itinuro ng pinuno ng sekta ang isa sa mga bagay. Sige, sabi niya. Ibinigay ni Terence ang prutas sa pinuno ng Gate 1 ng walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng nilikha na walang buhay na prutas ay hindi isang kayamanan para sa mga tao na makakain, at hindi rin ito magagamit upang gumawa ng mga potion. Ito ay para sa mga espiritong hayop, at pagkatapos nilang kainin ito, magkakaroon sila ng kaunting pagtaas sa lakas. Kaya, hindi ito masyadong kapakipakinabang kay Terence. Ang kaunting enerhiyang ito ay hindi sapat para sa pangkalahatang Wilson at Skybolt na baboy na makalusot sa Earth class, at sayang ang kainin nito. Hindi kailangan ni Terence ng kaunting enerhiyang ito nang matulungan niya silang makalusot. Maraming salamat. Ang mga mata ni Gate Master Wo ay kumislap ng masalimuot na tingin, ngunit agad siyang nakapagdesisyon. Ganito ang mundo ng pagsasanay, na biktima ng malalakas ang mahihina, at karaniwan ng kinakagat ng mga tao ang kamay na nagpapakain sa kanila. Kung sino ang mas malakas ang may huling desisyon, at dahil ang bahay Hale, tahanan mo, at ang Golden Bell Sect ay nagpasya na bigyan siya ng 3 kayamanan, nagpasya siyang patayin si Terence. Sa ganang kanya, ito ay isang pakikitungo lamang sa pagitan nila ni Terence, isang palitan. Wala siyang utang kay Terence. Sa katunayan, ang mga mata ni Terence ay nasa mga kamay din ng pinuno ng Gate na si Wo. Hindi mahalaga kung ano ang ipinagpalit niya rito, wala siyang balak na gumawa ng anumang pabor sa kanila. Ang mga taya ay nakolekta, at ang palitan ay tapos na. Ibinalik ng mga elder at mga pinuno ng sekta ang kanilang mga disipulo upang magpahinga. Ang kompetisyon ngayon ay natapos na, at ang natitirang kompetisyon ay magpapatuloy bukas ng umaga. Boss,
Nang palitan ka ni Gate Leader Wo ng Profound Chi Inner Peel, medyo kumikinang ang mga mata niya. Parang may mali. Ang pagmamasid ni Jepoy ay napakaingat din at may nakitang mali. Masasabi ko. Ngunit who cares? Wala akong nawala. Na lahat ng likhang walang buhay na prutas ay walang silbi sa akin. Sabi ni Terence. Boss, ayaw mo bang magpalaki ng mga espiritong hayop? Si Jepoy naman ay medyo nagulat. Ang lahat ng mga nilikha na walang buhay na prutas ay isang magandang bagay, at anumang pamilya na may espiritong hayop ay nangangailangan nito. Ipinagpalit ito ni Terence sa kakanyahan ng isang espiritong hayop sa loob na medyo nakakalito. Nagpapalaki ng mga espiritong hayop. Mayroon akong 2 spirit beast sa bahay, sabi ni Terence sabay tango. Kung gayon hindi mo kailangan ang lahat ng nilikha na walang buhay na prutas upang tulungan silang mapabuti ang kanilang lakas. Curious na tanong ni Jepoy. Hehe, ano sa tingin mo? Tumingin si Terence kay Jepoy na may mahinang ngiti. Biglang naisip ni Jepoy kung paano siya umangat mula sa gitnang yugto ng Golden Class hanggang sa rurok ng huling yugto ng Earth Class. Bigla siyang naintindihan at sinabing, I see, I understand now. Hindi naintindihan ni Theodore ang bugtong ni Terence at Jepoy, ngunit siya ay isang matandang lalaki. Hindi niya tinanong si Terence tungkol sa mga bagay na ayaw niyang ipaliwanag. Sapat na siyang masaya. Nanalo siya ng 2 magkasunod na laban sa unang araw. Ang mga tagong bahay at sekta na ito ay gusto pang puntiryahin ang kanyang nakatagong bahayhan. Hehe, nagulka at umuwi ng gupit, di ba? Nga pala, alam mo ba kung para saan ang inner peel na ito? Tanong ni Terence. Boss, hindi mo alam. Si Jepoy naman ay natigilan. Nakita niyang ipinagpalit ni Terence ang elixir sa elixir at naisip niyang alam ni Terence ang gamit nito. Hindi ko alam. Curious lang ako. Hindi binanggit ni Terence na mayroon siyang essence inner core na mas malaki pa rito. Sabihin mo sa akin, ano ang magagawa ng bagay na ito? Manong, actually hindi ko rin alam. Mapait na ngumiti si Jepoy at sinabing, ngunit narinig ko na kapag pinipino ang isang partikular na uri ng high-level na elixir, ang pagdaragdag ng panloob na elixir ng isang spirit beast ay maaaring tumaas ang rate ng tagumpay. O kailangan bang idagdag ito? Mukhang magagamit din ito ng mga panday. Hindi ako sigurado sa mga detalye, at wala akong anumang impormasyon tungkol dito. Nakikita ko. Tumango si Terence, pinaplano niyang baklatin ang mga personal na tala ni Lijo kapag may oras siya. Mayroong maraming mga recipe doon, ngunit dahil hindi pa natutunan ni Terence kung paano gumawa ng elixir noon, hindi siya interesadong pag-aralan ang mga ito. Maaari niyang suriin kung ang mga core ng Spirit Beast ay para sa paggawa ng mga elixir kung mayroon siyang oras. Si Terence, Theodore, at Jepoy ay bumalik upang magpahinga, ngunit ang mga lumang ninuno at pinuno ng sekta ng ibang tagumpay ay bumalik pagkatapos nilang umalis. Nakaupo silang lahat sa meeting room ng Hidden House Hale. Lahat, hayaan na lang natin ang bagay ngayon. Ang pinaka hindi nakatiis na humiga ay ang matandang si Hale bilang organizer, wala man lang siyang nakuha, niloko lang ni Terence ang isang 500 taong gulang na si Mint. Ano pa ba ang magagawa natin? Magpapadala ba tayo ng magnanakaw para bawiin ang mga bagay na iyon? Nanlumo rin si Elder Duran. Siya rin ang taunan ngayon, ngunit hindi kasing lubha ng pamilya Hale. Mamamatay na rin si Terence, ilang araw na lang. Tama ba ako, Gate Master Wo? Mahinang sabi ng matanda sa pamilya mo. Hindi masama. Tumango ang pinuno, hindi ko gaanong kilala si Terence. Ito ay patas na kalakalan. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking sasabihin. Ang pangako ng pinuno ng Gate Wo ay nagpaginhawa kay Kuya Hale at Kuya Duran. Kung namatay si Terence, mailabas man lang nila ang kanilang galit. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ang inaalala ko ngayon ay ang natitirang kompetisyon. Ang matandang master na si Pitts ang nagsalita, nagsisimula ng mabalisa ang 2 panalo ni Terence. Sa palagay ko ay hindi kayang manalo si Terence sa natitirang bahagi ng kompetisyon. Malaki ang tiwala ni Old Master Fuller.
Pag-usapan natin ang two-on-two competition ang malakas ni Terence, pero hindi niya ito kayang mag-isa. Kailangan niya ng taong makakasama niya. 2,105. Hindi na kailangan, kukunin ko itong anti-poison bead. Ibinigay ni Terence ang blood centipede kay Elder Duran para sa kapakanan ng pagbibigay ng mukha kay Gentry. Walang gaanong gamit si Terence para sa bagay na ito. Hindi niya ugali ang manlason ng iba, kaya walang silbi sa kanya itong blood centipede. Baka itapon na lang niya pagbalik niya. Dahil buhay ang bagay na ito, hindi mapakali si Terence na itaas ito. Maraming salamat. Nagulat si Elder Duran. Hindi niya inaasahan na ganoon kaprangka si Terence. Gayunpaman, hindi man lang siya nilingga ni Terence. Tumango lang siya kay Gentry, na nakatayo sa likuran niya. Kumunat ang noo ni Old Master Duran. Dahil ba kay Gentry? Pero kahit anong mangyari, nakuha niya ang gusto niya. Kahit na natalo siya sa kompetisyon, si Elder Duran ay nasisiyahan pa rin. May gusto ka ba? Gusto ko yung inner core mo. Lumingon si Terence kay Leader Wo at direktang nagtanong. Maaari akong pumili. Nagtataka ang pinuno ng sekta kay Terence. Oo. Walang gaanong pagnanais si Terence para sa mga bagay na ito, kaya tumango siya. Wala siyang anumang sama ng loob sa sekta ng bundok ng Gan, kaya natural, hindi niya gagawing napakahirap ang mga bagay para sa leader ng sekta na ito. Siyempre, kung alam ni Terence na ang leader ng sekta na ito ay sinusubukan siyang saktan, hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Pagkatapos ay kukunin ko ang lahat ng nilikha na walang buhay na prutas. Itinuro ng pinuno ng sekta ang isa sa mga bagay. Sige, sabi niya. Ibinigay ni Terence ang prutas sa pinuno ng Gate 1 ng walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng nilikha na walang buhay na prutas ay hindi isang kayamanan para sa mga tao na makakain, at hindi rin ito magagamit upang gumawa ng mga potion. Ito ay para sa mga espiritong hayop, at pagkatapos nilang kainin ito, magkakaroon sila ng kaunting pagtaas sa lakas. Kaya, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang kay Terence. Ang kaunting enerhiyang ito ay hindi sapat para sa pangkalahatang Wilson at Skybolt na baboy na makalusot sa Earth class, at sayang ang kainin nito. Hindi kailangan ni Terence ng kaunting enerhiyang ito nang matulungan niya silang makalusot. Maraming salamat. Ang mga mata ni Gate Master Wo ay kumislap ng masalimuot na tingin, ngunit agad siyang nakapagdesisyon. Ganito ang mundo ng pagsasanay, na biktima ng malalakas ang mahihina, at karaniwan ng kinakagat ng mga tao ang kamay na nagpapakain sa kanila. Kung sino ang mas malakas ang may huling desisyon, at dahil ang Bahay Hale, tahanan mo, at ang Golden Bell Sect ay nagpasya na bigyan siya ng 3 kayamanan, nagpasya siyang patayin si Terence. Sa ganang kanya, ito ay isang pakikitungo lamang sa pagitan nila ni Terence, isang palitan. Wala siyang utang kay Terence. Sa katunayan, ang mga mata ni Terence ay nasa mga kamay din ng pinuno ng Gate na si Wo. Hindi mahalaga kung ano ang ipinagpalit niya rito, wala siyang balak na gumawa ng anumang pabor sa kanila. Ang mga taya ay nakolekta, at ang palitan ay tapos na. Ibinalik ng mga elder at mga pinuno ng sekta ang kanilang mga disipulo upang magpahinga. Ang kompetisyon ngayon ay natapos na, at ang natitirang kompetisyon ay magpapatuloy bukas ng umaga. Boss, nang palitan ka ni Gate Leader Wo ng Profound Chi Inner Pill sa iyo, medyo kumikinang ang mga mata niya. Parang may mali. Ang pagmamasid ni Jepoy ay napakaingat din at may nakitang mali. Masasabi ko. Ngunit who cares? Wala akong nawala. Na lahat ng likhang walang buhay na prutas ay walang silbi sa akin. Sabi ni Terence. Boss, ayaw mo bang magpalaki ng mga espiritong hayop? Si Jepoy naman ay medyo nagulat. Ang lahat ng mga nilikha na walang buhay na prutas ay isang magandang bagay, at anumang pamilya na may espiritong hayop ay nangangailangan nito. Ipinagpalit ito ni Terence sa kakanyahan ng isang espiritong hayop sa loob na medyo nakakalito. Nagpapalaki ng mga espiritong hayop. Mayroon akong 2 spirit beast sa bahay, sabi ni Terence sabay tango. Kung gayon hindi mo kailangan ang lahat ng nilikha na walang buhay na prutas upang tulungan silang mapabuti ang kanilang lakas. Curious na tanong ni Jepoy. Hehe, ano sa tingin mo? Tumingin si Terence kay Jepoy na may mahinang ngiti.
Biglang naisip ni Jepoy kung paano siya umangat mula sa gitnang yugto ng Golden Class hanggang sa rurok ng huling yugto ng Earth Class. Bigla siyang naintindihan at sinabing, I see, I understand now. Hindi naintindihan ni Theodore ang bugtong ni Terence at Jepoy, ngunit siya ay isang matandang lalaki. Hindi niya tinanong si Terence tungkol sa mga bagay na ayaw niyang ipaliwanag. Sapat na siyang masaya. Nanalo siya ng 2 magkasunod na laban sa unang araw. Ang mga tagong bahay at sekta na ito ay gusto pang puntiryahin ang kanyang nakatagong bahayhan. Hehe, nagulka at umuwi ng gupit, di ba? Nga pala, alam mo ba kung para saan ang inner pill na ito? Tanong ni Terence. Boss, hindi mo alam. Si Jepoy naman ay natigilan. Nakita niyang ipinagpalit ni Terence ang elixir sa elixir at naisip niyang alam ni Terence ang gamit nito. Hindi ko alam. Curious lang ako. Hindi binanggit ni Terence na mayroon siyang essence inner core na mas malaki pa rito. Sabihin mo sa akin, ano ang magagawa ng bagay na ito? Manong, actually hindi ko rin alam. Mapait na ngumiti si Jepoy at sinabing, ngunit narinig ko na kapag pinipino ang isang partikular na uri ng high-level na elixir, ang pagdaragdag ng panloob na elixir ng isang spirit beast ay maaaring tumaas ang rate ng tagumpay. O kailangan bang idagdag ito? Mukhang magagamit din ito ng mga panday. Hindi ako sigurado sa mga detalye, at wala akong anumang impormasyon tungkol dito. Nakikita ko. Tumango si Terence, pinaplano niyang baklatin ang mga personal na tala ni Lijo kapag may oras siya. Mayroong maraming mga recipe doon, ngunit dahil hindi pa natutunan ni Terence kung paano gumawa ng elixir noon, hindi siya interesadong pag-aralan ang mga ito. Maaari niyang suriin kung ang mga core ng Spirit Beast ay para sa paggawa ng mga elixir kung mayroon siyang oras. Si Terence, Theodore, at Jepoy ay bumalik upang magpahinga, ngunit ang mga lumang ninuno at pinuno ng sekta ng ibang tagong bahay ay bumalik pagkatapos nilang umalis. Nakaupo silang lahat sa meeting room ng Hidden House Hale. Lahat, hayaan na lang natin ang bagay ngayon. Ang pinaka hindi nakatiis na humiga ay ang matandang si Hale bilang organizer, wala man lang siyang nakuha, niloko lang ni Terence ang isang 500 taong gulang na si Mint. Ano pa ba ang magagawa natin? Magpapadala ba tayo ng magnanakaw para bawiin ang mga bagay na iyon? Nanlumo rin si Elder Duran. Siya rin ang taunan ngayon, ngunit hindi kasing lubha ng pamilya Hale. Mamamatay na rin si Terence, ilang araw na lang. Tama ba ako, Gate Master Wo? Mahinang sabi ng matandang lalaki ng pamilya mo. Hindi masama. Tumango ang pinuno, hindi ko gaanong kilala si Terence. Ito ay patas na kalakalan. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking sasabihin. Ang pangako ng pinuno ng Gateway ay nagpaginhawa kay Kuya Hale at Kuya Duran. Kung namatay si Terence, mailabas man lang nila ang kanilang galit. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ang inaalala ko ngayon ay ang natitirang kompetisyon. Ang matandang master na si Pitts ang nagsalita, nagsisimula ng mabalisa ang 2 panalo ni Terence. Sa palagay ko ay hindi kayang manalo si Terence sa natitirang bahagi ng kompetisyon. Malaki ang tiwala ni Old Master Fuller. Pag-usapan natin ang 2-on-2 competition ang malakas ni Terence, pero hindi niya ito kayang mag-isa. Kailangan niya ng taong makakasama niya. 2,105. Sa hitsura ng mga taong dumating sa oras na ito, maaari lang itong Jepoy. Ayon sa aming investigasyon, ang Jepoy ay isa lamang Golden Class Middle Phase Master. Para sa isang mahinang tao, kahit na ito ay isang baril o isang kanyan, basta't umakyat ka sa entablado at atakihin siya, ikaw ay mananalo sa kompetisyon. May tiwala ka, pero hindi kami. Kumunat ang noo ni Old Master Pitts, narinig kong nag-take out si Terence ng 3 Earth Class sa isang galaw. Tiyak na malakas talaga ang martial arts niya. Natatakot ako na baka hindi siya makuha ng ating tagumpay na si Pitts sa kompetisyon bukas. Hindi totoo yan. Ang nakatagong matanda ng pamilya mo ay nagsabi, sa pagkakaalam ko, si Terence ay nagsasanay ng elemento ng apoy, ito ay malakas, ngunit iyon ay para lamang sa pakikipaglaban sa mga kaaway.
Ang aming kompetisyon ay upang tamaan ang isang higanteng bato, at kung sino ang makakasira nito sa mas maraming piraso ay mananalo. Ang elemento ng apoy ay maaaring sumunog sa mga tao hanggang sa mamatay, ngunit hindi nito kayang sirain ang mataas na temperatura ng bato na hindi gumagana sa mga bato, at kahit na gamitin mo ang iyong chi, magagawa mo lamang itong hatiin sa 2 o 3 piraso, ngunit ang iyong bahay na pits ay mahusay sa pisikal na sining. Huwag mong sabihin na wala kang kinalaman sa sinaunang sekta, makadiyos na kamao na palasyo. Pagdating ng panahon, maaari mong basagin ang isang bato sa maliliit na piraso sa isang suntok, at walang makakaiwas sa iyo. Ang makadiyos na kamao na palasyo ay isa sa mga sinaunang sekta na nagsasanay ng pisikal na martial arts. Ito ay sikat sa kapangyarihan ng kamao, na maaaring hatiin ang mga bundok at dagat. Kaya nga tinawag itong makadiyos na kamao na palasyo. Ang isa sa mga elder ng Hidden House Pits ay dating Grand Elder ng Divine Fist position. Nawala siya, ngunit ang Hidden House Pits ay mayroon pa ring ilang koneksyon sa Divine Fist position. Siyempre, kung nariyan pa ang matanda, ang Hidden House Pits ay wala sa ganoong estado magkapareho sila ng antas ng bahay York at tahanan mo. Ngunit gayunpaman, ang martial arts ng bahay Pits ay nakatanggap ng ilang pabor mula sa banal na kamao na palasyo. Mataas ang mga natamo nila sa fist arts, lalo na ang kanilang kakayahan. Nakuha nila ito ng direkta mula sa banal na kamao na palasyo, at ito ay labis na nakapangyayari. Oo, kahit ako ay hindi ko kayang tumama sa mga Sky Class Masters na iyon ng Divine Fist Position Hall. Hehe, ano ang dapat ipag-alala ni House Pits sa laban na ito? Ang nagsalita ay ang Sect Master ng Golden Bell Sect, si Zuan. Iyan ang akma. Tumango si Lolo Pits, mas magaan ang pakiramdam. Ang bagay ay, ang mga kaganapan ngayon ay nag-iwan sa kanya ng labis na trauma, hindi siya masyadong sigurado kung ano ang gagawin. Sige, hindi natin kailangang alalahanin ang sarili natin. Magdadagdag kami ng panuntunan sa 1v1 at 2v2 stage, dagdag ni Old Master York. Ipagbabawal lang namin ang paggamit ng martial arts. Tingnan natin kung paano mananalo si Terence na walang martial arts. Oo. Agad namang sumang-ayon si Old Master Fuller. Ang individual na kompetisyon ay ang specialty ng bahay ni York, ngunit ang kompetisyon ng duo ay ang bahay ni Fuller. Kung hindi magagamit ni Terence ang kanyang martial arts, mas malaki ang tsansa nilang manalo. Hindi na magagamit ni Terence ang kanyang martial arts, ngunit hindi nila kailangang mag-alala na masaktan ang kanilang mga anak. Dahil ito ay napagpasyahan, ang mga matatanda at pinuno ng sekta ay bumalik sa kapayapaan at naghanda para sa kompetisyon sa susunod na araw. Kinaumagahan, ang mga alagad ni Bahay Hale ay nagdala rin ng mga katangi-tanging pinggan. Tinapos ni Terence, Theodore, at Jepoy ang kanilang almusal at tahimik na naghintay para sa balita ng kompetisyon. Oo nga naman, 9:00 ng umaga, ang mismong disipulo ng pamilya Hill pa rin mula kahapon ang nakasagasa. Nandito ba ang matandang patriarch? Magsisimula na ang kompetisyon ngayon. Matandang patriarchan, mangyaring dalhin ang mga kalahok ng iyong pamilya sa bulwagan ng pagpupulong upang magparehistro at ilagay ang iyong mga taya. Sige. Nakahanda na sina Theodore at Terence, kaya sinundan nila ang disipulo sa meeting room. Sanay na silang tatlo na sila ang huling dumating sa meeting room. Pagkatapos ng lahat, nagawa ni Terence na manalo laban sa mga pukana ng mga taong ito, kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang mga pukana. Ang ikatlong laban, na isa ring unang laban ngayon, ay isang labanan ng mga diskarte sa martial arts. Matapos magrehistro si Theodore, tumaya, at umupo sa kanyang upuan, sinimula ng matandang Hale na ipakilala ang mga patakaran ng kompetisyon ngayon. Ang tinatawag na martial arts competition ay kapag ang bawat kalahok ay isa-aktibo ang kanilang martial arts ng isang beses, at ang target ng martial arts ay isang matigas na bato. Kapag ang bato ay nabasag, ang may pinakamaliit na piraso ay mananalo. Binibilang. May tumututol ba? Kung tutusin, kahit na ang isang malaking bato ay nabasag sa 2 piraso, maaaring mayroong maliit na pulbos.
Kung ang maliit na pulbos ay binibilang ng isa-isa, imposibleng kalkulahin ang lahat ng ito. Sa makatuwid, ang isang bato na kasing laki ng kamao at pataas ang karaniwang pamamaraan. Anong klaseng tuntunin ito? Kung ang isang tao ay dudurog sa bato sa pamamagitan ng isang suntok, at karamihan sa mga piraso ay mas maliit kaysa sa kamao, kung gayon ayon sa sinasabi mo, maituturing ka pa ring talunan. Si Jepoy ay nakinig ng mabuti sa mga patakaran at agad na nakahanap ng isang butas. Sa katunayan, hindi dahil hindi mahanap ng iba ang mga butas hindi lang nila ito inisip. Kung tutusin, ang hidden house pits ang nanalo, at hindi nila ito masyadong pinag-isipan. Nang ilabas ito ni Jepoy, agad na hindi nakaimik ang matandang master na si Hale. Tama yan. Kung ganoon ang kaso, hindi ba magkakaroon ng problema sa mga patakaran? Madali lang iyan. Si Elder Hale ay nagsasalita tungkol sa unang tuntunin. Kung ang sitwasyong inilarawan ni Jepoy ay talagang mangyayari, kung gayon ang lahat ay kukuha ng pinakamalaking bato mula sa kanilang tumpok ng mga sirang bato. Kung sino ang may pinakamaliit na bato ay mananalo. Naisip ni Lolo Pitts na pagkatapos marinig ni Jepoy ang mga patakaran, naramdaman niyang hindi mataas ang tsansa niyang manalo, kaya mahinahon siyang nagdagdag ng isa pang panuntunan. Hindi yun nangangahulugan na ang pinakamalaki at pinakamaliit na bato ay mabibiyak sa pinakamaraming piraso. Sabi ni Jepoy. Kung gayon, ano ang sasabihin mo? Naiinip na sumimangot si Old Master Pai, mukhang kailangan na niyang maging mas maingat sa mga patakaran mula ngayon. At least, hindi niya hahayaang makahanap ng butas ang Jepoy na ito. Kahit mag-react pa siya pagkatapos nun, hindi na mabibilang. Kalimutan mo na, Jepoy, manatili na lang tayo sa panuntunang ito. Umiling si Terence, pinipigilan si Jepoy na magtanong pa. Ang panuntunang ito ay hindi na naging problema kay Terence. Kung ang mga kalahok ay walang problema, kung gayon ang mga hindi kalahok ay hindi dapat magdulot ng gulo. Nang marinig ang mga salita ni Terence, napahinga si Lolo Pitts. Akala niya ay walang kumpiyansa si Terence na manalo, kaya ayaw niyang patuloy na guluhin siya ni Jepoy at gusto niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Sige, dahil walang tanong, pumunta tayo sa training field sa likod ng meeting hall. Lahat, pumwesto at maghanda para sa kompetisyon. Matigas na sabi ni Old Master Hale. Iyon pa rin ang lugar kung saan sila nagpaligsahan sa pagtatago mula sa mga nakatagong sandata kagabi, ngunit ngayon, maraming mga malalaking bato na may parehong laki at hugis ang nailipat ng maaga. May malaking distansya sa pagitan ng bawat dalawang malalaking bato na upang maiwasan din ang isa't isa na maapektuhan ang kabilang panig kapag ginamit nila ang kanilang martial skills. 2,106. Sige, ito ang venue ng kompetisyon. Lahat ay maaaring kumuha ng boulder at pumili ng kahit anong gusto mo. Maaari lamang gumamit ng isang galaw ang lahat, anuman ang antas, sabi ni Ivan. Ngunit tandaan, maaari ka lamang gumamit ng isang galaw. Kung susubukan mong gamitin ang pangalawang hakbang, madi-disqualify ka. Nakita na ni Jepoy ang libong pagbabago ng kahoy at kagubatan ni Terence noon. Ang ikatlong hakbang ay maaaring gamitin bilang 3 suntok. Kung ang 3 suntok ay tumama sa bato, ang resulta ay mas seryoso kaysa sa unang hakbang, tama ba? Sa makatuwid, si Jepoy ay lubos na nagtitiwala. Boss, good luck. Hinikayat ni Jepoy si Terence. Ha! Ngumiti si Terence at naglakad papunta sa isang random na boulder. Ang bato ay halos isang tao ang taas at 3 metro ang lapad, ngunit hindi nagmamadaling gamitin ni Terence ang kanyang kakayahan nang makalapit siya. Isang galaw lang ang kompetisyon, walang limitasyon sa oras, kaya hindi nagmamadali si Terence. Gusto niyang makita ang sitwasyon ng iba bago pumili ng sarili niyang kakayahan. Hindi kumikibo si Terence, ngunit ang iba pang mga nakatagong bahay at mga sekta ay, ibinabahagi na ng mga alagad ang kanilang mga sining, handang i-activate ang kanilang mga kakayahan. Lumingon si Terence at tumingin sa mga matatanda at pinuno ng sekta, ang kanyang mga mata ay namumungay sa kanilang mga mukha, may napansin siya.
Sa lahat ng matatanda at pinuno ng sekta, ang matandang Pitts ng Hidden House Pitts ang pinakakalma at pinaka-excited, habang ang iba ay may mga mukha na puno ng pag-asa at pag-aalala. Masasabi ni Terence na ang Hidden House Pitts ang magiging kampyon. Para sa iba pang mga angkan at sekta, sila ay nakikipaglaban para sa ikalawa at ikatlong pwesto. Walang pakialam si Terence sa pangalawa o pangatlong pwesto, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa mga kalahok ng Hidden House Pitts. Ang hindi inaasahan ni Terence ay ang katunggali ng Hidden House Pitts ay napalingon din kay Terence. Nakikita ni Terence ang pagkabigla, pagkalito, at puot sa kanyang mga mata. Ang nakatagong miyembro ng Pitts na bahay ay si Pitts Jihay. Minsan na siyang nakita ni Terence sa pagsubok ang Earth class na pinaalis ni Elder Lee sa simula pa lang. Bumalik sa Ice Palace, ginamit ni Terence ang pangalang Ling Yi, at nagkaroon ng ilang salungatan sa magkakapatid na Pitts. Noon, si Pitts Jishan at Pitts Jihay ay na-disqualify dahil sa pagtatago ng kanilang lakas, at pinagtawanan lang sila ni Terence dahil doon, at inilabas ng magkakapatid na Pitts ang kanilang galit sa kanya. Ngunit hindi natakot si Terence sa kanila, hindi na kailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan, at kahit na sa kanyang pagkakakilanlan, nagkaroon siya ng hindi mapagkakasundo ang awayan sa Hidden House Pitts. Ang mga practitioner ng Hidden House Pitts ay maaaring napilayan o pinatay ng mga alipin ni Terence. At kaya, nang makita ang gulat na tingin na ibinibigay sa kanya ni Jihay, ngumisi si Terence at tumalikod. Si Jihay ay hindi sumali sa pagsusulit, kaya natural na hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ang mga disipulo ng Hidden House ay inutusan lahat na itikom ang kanilang mga bibig, kaya hindi alam ni Jihay ang nangyari pagkatapos noon, at walang balitang nakarating sa Hidden House. Kaya naman, hindi naisip ni Jihay na ganoon kalakas si Terence, nalilito lang siya, hindi ba't napilayan siya sa araw-araw at araw-araw na naipaw ng sekta sa panahon ng pagsubok. Bakit parang nakabawi na siya ng lakas? Dagdag pa, si Terence ay isang kaaway ng Hidden House Pitts, at lahat ng puot ni Jihay ay naging lakas para sa laban na ito. Nabalitaan niyang nanalo na si Terence ng 2 laban, kaya hindi na niya hahayaang manalo itong muli. Huminga ng malalim si Jihay at ikinaway ang kanyang mga kamay, tinipon ang lahat ng chi sa paligid niya habang naghahanda siyang gamitin ang kanyang pisikal na martial arts, ang kamao ng langit at lupa. Ang kamao ng langit at lupa ay isang mataas na antas ng martial arts technique ng makajos na kamao na palasyo. Kapag ito ay nakabisado, ang isa ay maaaring sumuntok sa mga bundok at hatiin ang mga dagat. Bagamat natutunan lamang ni Jihay ang unang 3 galaw, nakakapaglabas pa rin siya ng napakalakas na kapangyarihan. Umasa siya sa kanyang physical martial arts, kaya sa labanang ito ng martial arts techniques, alam niyang walang makakapareha niya. Boom! 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 Naghagis ng suntok si Jihay, at nabasag ang bato sa kanyang harapan. Gamit ang kanyang kamao bilang sentro, ang bato ay sumabog sa lahat ng direksyon, mula sa isang malaking piraso ay nagiging ilang maliliit na piraso. Tumingin si Jihay sa iba at ngumiti bilang kasiyahan sa kanyang trabaho. Bagamat ang mga alagad ng nakatagong bahay na ito ay napakalakas, ang kanilang lakas ay limitado lamang kapag sila ay nakikipaglaban. Laban sa isang malaking bato, marami sa kanila ang walang magawa. Ang pinakamasamang nakatagong alagad ng bahay ay nagawa lamang na basagin ang bato sa 2 sa isang galaw. Si Jihay, sa kabilang banda, ay nasira ang bato sa hindi bababa sa 70 hanggang 80 mas maliliit na piraso, na nagdagdag ng higit sa 100 piraso. Hindi niya akalain na siya ang nanalo. Pagkatapos noon, tumingin muli si Jihay kay Terence, ngunit hindi kumibo si Terence. Nakangiti lang itong nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Jihay kung ano ang ginagawa ni Terence, ano ang tinitingnan siya ng lalaking ito, hindi pinapagana ang kanyang kakayahan. Kumunat ang noo ni Jihay nang makita ang kakaibang ngiti ni Terence. Tumalikod ito sa kanya. Ang mga ikinilos ni Terence ay lalong nagpalito at hindi mapalagay kay Jihay ang Terence na ito ay hindi man lang nag-aalala, at nakangiti pa nga. Posible kayang ang taong ito ay may napakalakas na trumpo. Walang anumang makapangyarihang card si Terence, at nagdadalawang isip siya kung dapat ba niyang gamitin ang nag-aalab na kamao o ang libong pagbabago ng kagubatan. Mukhang wala sa kanila ang uobra, malakas ang suntok ni Jihay.
Malakas ang kamao ni Terence ng nagngangalit na apoy at libu-libong pagbabago ng kahoy at kagubatan, ngunit hindi ito garantisadong mananalo siya. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahan ni Jihai ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Bukod dito, ang pisikal na martial arts ay mayroon ding tiyak na kalamangan. Kaya kung gusto ni Terence na manalo ng buo, hindi na niya magagamit ang martial arts. Sa pag-iisip na iyon, sinimulan niyang i-compress ang kanyang purong enerhiya. Ang hindi niya inaasahan ay sa tatlong laban na ito, kailangan niyang gumamit ng mga energy bomb para manalo ng dalawa. Gayunpaman, mas nasanay na si Terence sa paggamit ng energy bomb. Hindi na siya kinakabahan at natakot gaya ng dati. Hanggat na-control niya ito ng mabuti at hindi nakukuha ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan sa isang sobrang bomba, hindi ito magdulot ng anumang panganib kay Terence. Walang kwenta ang paggamit ng super bomb maliban kung ito ay isang kaaway na hindi niya kayang labanan. Malaki ang batong ito, ngunit para kay Terence, sapat na ang ika-10 bahagi ng kanyang purong chi para maputol ito. Sa arena, medyo napagdesisyonan ang nanalo na una si Jihai sa kanyang kalaban, ngunit si Lolo Pitts ay kinabahan pa rin ng walang dahilan nang makita niyang hindi pa kumikilos si Terence. 2,107. Ano ang iniisip ni Terence? Hindi pa rin siya gumagamit ng kahit anong martial arts techniques. Nag-iisip ba siyang sumuko, o naghahanda ba siya para sa isang mas makapangyarihang martial technique? Maliban kay Terence, natapos na ng lahat ang pag-channel ng kanilang mga kakayahan at naghihintay na ang mga alagad ni House Hale ay magtala ng mga resulta. Si Terence, sa kabilang banda, ay nakatayo pa rin doon, walang ginagawa. Maging sina Theodore at Jepoy ay nalito sa kakaibang sitwasyong ito. Ano ang ginagawa ni Terence? Alam ni Musii na kailangan ni Shibeo na magpahinga ngayon. Kung wala sina Shibeo at Yujiro, hindi magiging big deal para sa kanya na manatili sa kanya. Ngunit kasama sila, kung mananatili siyang mag-isa dito kasama si Shibeo, kakaiba kung hindi sumabog sa galit sina Shibeo at Yujiro. Pagkatapos mag-isip sandali, kinamayan niya si Shibeo at sinabing, kailangan mo pang magpahinga ngayon. Titingnan ko kung may makakain. Walang magawang tumango si Shibeo. Okay. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon siya kay Shiran at sinabing, at tumakbo, tulungan mo akong alagaan ang hipag mo. Sa mga tao dito, si Shiran lang ang makakatulong sa kanya sa pag-aalaga kay Musiin. Gayunpaman, nang sabihin niya iyon, namula ang mga mata ni Shimo. Sinabi niya sa malalim na boses, at tumakbo, kahit na nasugatan ka ngayon, kailangan mong bantayan ang iyong mga salita. Gayunpaman, bahagyang kumunat ang noo ni Shibeo. Mukha siyang pagod. Pagod ako. Gusto kong magpahinga sandali. Puno ng galit ang mga mata ni Nanay Shi. Ang galit sa kanyang dibdib ay bumalot sa kanyang katawan, at halos sumabog ang kanyang mga baga. Nang marinig ito ni Shi tumakbo ay dali-dali siyang ngumiti at tumango. Huwag kang mag-alala, kuya. Ipinapangako ko na hindi ko hahayaang mawala si hipag kahit isang hibla ng buhok. Musiin. Pinaikit ni Yujiro ang kanyang mga mata at tinitigan ang likod ni Musiin. Tahimik na nag-aalab ang galit sa kanyang puso. Ngayon, sa wakas ay nakita niya kung gaano kamahal si Shibeo, na noon pa man ay sobrang cold sa mga babae, kay Musiin. Nabaliw ito sa selos. Napagtanto din ito na hindi madaling pakitunguhan si Musiin. Minamaliit niya siya dati. Mukhang kailangan niyang magplano ng mabuti sa hinaharap. Nang umalis ang lahat sa ward ni Shibeo, agad na tumingin si Musiin kay Shiran at nagtanong, saan tayo kukuha ng pagkain? Bago pa man makapagsalita si Nanay Shi ay sumangot ng malamig at sinabing, nagdala ako ng isang nutrisyonista. Kapag ito ay tapos na, ito ay natural na ipapadala. Hindi mo na kailangang maging magalang. Tumakbo si Shi na walang magawa, tita, hindi po iyon sinasadya ng hipag ko. Subukan mong tawagan muli ang kanyang hipag. Pinandilatan ni Nanay Shi si Shi na tumakbo ng marahas, na para bang tinawag niyang hipag si Musiin, agad niyang ay papachop siya ng mga tao. Napatingin dito si Shiran at inosenteng kumurap.
Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang uban na buhok na kinakabahan, sinabing, hiniling sa akin ng aking kapatid na itawag sa kanya iyon. Bahagyang bumantong hininga si Nanay Shi, huwag mong kakalimutan, kung sino ang nagpabalik sa iyo mula sa labas at nagbigay sa iyo ng mag-agarang damit at masasarap na pagkain. Nang marinig ito ni Shi na nakangiti, hindi maiwasang tumigas ang mukha. Huminto muna siya saglit bago sinabing, syempre tiya muna. Kung gayon mula ngayon, huwag mo na akong suwayin muli. With that said, hindi na niya binigyan ng time si Shiran para sumagot. Sa isang mahinang nguso, tinawag niya si Yuyiru sa tabi niya, Yiru, tara at tingnan natin kung ang masustansyang pagkain para sa rehiyon ng ay handa na. Nang makita ang dismayadong mukha ng ina ni Shiran, hindi mapigilan ang mga labi ni Yuyiru ang mapangiti. Kahit na ano, siya ang batang ginang na kinilala ng pamilya Shi. Musiin, malayo pa ang mararating. Hindi na kailangang magmadali sa sandaling ito. Huminga ng malalim si Shi nang makita niyang inilabas ng kanyang ina si Yuyiru. Walang magawa siyang nagkibit balikat at sinabi sa Musiin, hipag, huwag mong isa puso. Malamang na magme-menopause na ang tiya ko. Walang magawa si Musiin at naglakad papunta sa sofa para maupo. Marahan niyang sinabi, kapag nakikita niya ako, lagi siyang nagme-menopause. 2108. Terence, sumusuko ka na. Tumigil ka sa pag-utot. Halos lumuwa si Jisha ng dugo sa sinabi ni Terence. Malamig niyang sagot, hindsight. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo. Ikaw ang bahala kung maniwala ka o hindi. Hindi ako susuko ngayon, mahinang sabi ni Terence, ngunit baka mapagod akong manalo sa susunod na laban at sumuko muli. Huwag mo akong madaliin. Sumuko ka. Nagsisinungaling ka, kung kaya mong sumuko, ibibigay ko ang ulo ko. Asar na sabi ni Jishan. Anong silbi ko sa ulo mo? Bakit hindi tayo tumaya? Kung susuko ako, bibigyan mo ako ng panibagong bote ng physical body tempering liquid na iyon. Paano na? Tanong ni Terence. Yan ay. Nasasabi lang ni Jishan dahil sa galit, ngunit kung talagang napunta ito sa isang taya. Medyo natakot siya. Hindi ka makakapagdesisyon, di ba? Kung ayaw mong tumaya, kalimutan mo na. Mahinang sabi ni Terence. Pusta sa kanya. Di ba isang bote lang ng gamot? Kapag natalo ka, babayaran kita ng pills. Ang Right Plate Tiger ay higit na kinasusuklaman si Terence, sa walang ibang dahilan kundi ang katotohanang ninakaw ni Terence ang dalawa sa kanyang mga kaldero. Natural, umaasa sila na susuko si Terence sa isang laban. At saka, sa ganang kanya, si Terence ay naglalagay lamang sa harapan siya ay lalaban kay Pete Jeshan. Mula sa sinabi ni Terence pagkatapos noon, malinaw na ayaw niyang sumuko sa kompetisyon. Ang pagsuko sa kompetisyon ay nangangahulugan na kailangan niyang mawalan ng isang kayamanan kapalit ng isang bote ng body tempering liquid. Kahit anong tingin niya dito, hindi maganda. Kaya naman hinihikayat niya si Jisha na labanan si Terence. Dumating din si Yupanho upang panoorin ang labanan ngayon, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magsalita, kaya hindi niya isiniwalat ang kanyang tunay na lakas. Okay, pagkatapos ay makikipagpustahan ako sa iyo. Kung susuko ka sa kompetisyon, bibigyan kita ng isang bote ng body tempering liquid. Tumango si Jishan. Halos sumabog ang baga ni Old Master sa galit habang pinapanood kang Panho na nagsasalita. May mali ba sa tamang pagkoilang na tigre na ito? Hilingin kay Terence na talikuran ang kompetisyon. Paano kung sumuko si Terence sa huling pagsubok? Hindi ba magiging walang kwenta ang plano? Gayunpaman, ang planong ito ay binuo ng mga matatanda ng ilang pamilya at mga pinuno ng sekta. Natural na hindi alam ni Panho ang tungkol dito, at imposible para sa matandang master na sabihin mo ito ng maaga. Kaya, sa sandaling ito, siya ay labis na nagalit at lihim na sinisi ka Panho sa pagiging masyadong madaldal. Sige, matandang Hale, maaari ba nating ipahayag ang mga resulta ng kompetisyon ngayon? Pagod na ako. Lumingon si Terence upang tingnan ang matandang Hale pagkatapos ng taya. Ang Hidden House Han ay nanalo sa round na ito, ang pangalawang pwesto ay napupunta sa Hidden House Pits, at ang pangatlo ay napupunta sa Golden Bell Sect.
Inanunsyo ng ama ni Ivan ang mga resulta ng kompetisyon, tagumpahayhan, mangyaring pumunta at kolektahin ang iyong mga taya. Hidden House Pits at Golden Bell Sect, pakibawi ang iyong mga taya. Tiningnan ni Terence ang taya ng Hidden House Pits, ito ang nerve-opening pill na ibinigay niya sa kanya noon. Hindi siya interesado dito, kaya tumanggi siyang makipagpalitan ng kahit ano sa kanya. Si Fitzgerald ay malamig na tumingin kay Terence, uminom ng tableta, at umalis kasama si Fitzgerald, hindi na nagsalita pa. Napakaswerte ng Hidden House Pits na panalo nila ang ikatlong pwesto sa unang round, ngunit hindi natalo. Hindi nagulat si Terence sa ikatlong pwesto ng sekta ng Golden Clock Physical Practitioner ay may kalamangan sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ngunit ito ay limitado sa brute force. Ang mga spiritual practitioner, sa kabilang banda, ay mas technical, tulad ng Wildfire Fist. Maaaring ito ay mas mahina sa mga tuntunin ng purong lakas, ngunit sa enerhiya ng apoy, maaaring itong magdulot ng hindi inaasahang pinsala sa kalaban. Ang sekta ng Ginintoang Orasan ay naglabas ng isang bagay na tinatawag na mababang uri ng mga damit na panloob na Golden Cicada. Ayon sa paglalarawan, ang mga damit na panloob ay maaaring ipagtanggol laban sa mga pag-atake ng mga practitioner sa ilalim ng Earth Class. Sa madaling salita, hanggat ang isa ay hindi Earth Class, walang magagawa ang sinumang practitioner ng Mystic Class dito. Gayunpaman, ang kayamanan na ito ay isang mababang uri ng damit na panloob na Golden Cicada. Hindi ito tulad ng mga medium grade at high grade, na hindi tinatabla ng apoy at tubig. Ang mababang grade na panloob na Golden Cicada ay takot pa rin sa apoy at tubig. Ang bagay na ito ay isang kayamanan para sabihin, ito ay isang deal sa pagitan ng Golden Bell Sect at Bahay Pits. Pareho silang mahusay sa pisikal na sining, ngunit ang isa ay para sa opensa at ang isa ay para sa depensa. Ang Hidden House Pits ay mas mahina sa depensa, at ang Golden Bell Sect ay mas mahina sa opensa. Magandang ideya kung ang dalawa ay nagpupuno sa isa't isa. Ang mababang kalidad na damit na panloob na Golden Cicada ay walang halaga sa sekta ng Golden Bell, mas gugustuhin nilang matalo sa Hidden House Pits sa laban na ito. Siyempre, kahit hindi sila matalo, pwede nilang ipagpalit sa Hidden House Pits, pero natalo sila. Siyempre, ayaw makipagkalakalan ng Hidden House Pits sa sekta ng Ginintoang Orasan sa harap mismo ni Terence, malamang ay susubukan niyang pigilan sila at pilitin silang ipagpalit ang mababang uri ng damit na panloob na Golden Cicada. At kaya, ang Hidden House Pits ay kumilos na parang walang pakialam at umalis muna, ngunit talagang nagpapalam sila sa Golden Bell Sect na umalis kasama ang kanilang mga kayamanan, at maaari silang bumalik sa deal ng pribado. Sa kasamaang palad, si Terence ay nakatutok sa bagay na ito. Isang pag-atake mula sa isang master sa ibaba ng Earth Class. Tama, kahit hindi niya magamit, magagamit ito ng mga tao sa paligid niya kung gagawa sila ng mga mapanganib na bagay. At kaya, nakahanap si Terence ng small recovery pill mula sa kanyang tumpok ng mga item. Ang pill na ito ay isang taya mula sa Hidden House mo. Mabilis nitong mapagaling ang mga nasugatan, ngunit hindi nito mapagaling ang mga may napinsalang meridian. Maaari lamang nitong pagalingin ang mga pinsala sa labas ng mga meridian. Siyempre, ang epekto ng tinatawag na small reversion pill ay medyo maliit. Ito ay walang silbi para sa mga malalaking pinsala at maaari lamang gamutin ang ilang mga pinsala na hindi nakamamatay. Ang sining ng Dragon Mastery ni Terence ay maaaring makatulong sa pagpapagaling ng mga meridian ng mga tao, hindi alintana kung sila ay nasugatan o hindi, kaya ang maliit na recovery pill ay walang silbi sa kanya. Inihagis niya ito sa brilyante at sinabing, kapalit ng iyong mababang uri ng kasuotang panloob na Golden Cicada. Ito. Hindi nakaimik ang brilyante ng Jingang. Moher Fasteris Capper, sinusubukan mo ba akong lokohin? Kami ang sekta ng Golden Bell, at kami ay sinanay na maging hindi masusugatan. Ano ang silbi ng pagbibigay mo sa akin ng isang maliit na reversion pill? Sino ang makakasakit sa atin? Upang masugitan tayo, ang pinsalang iyan ay hindi may iligtas ng isang maliit na gamot sa paggaling. Mapilayan tayo o mamamatay. At saka, ang mababang uri ng Golden Cicada undergarments ay para sa Hidden House Pits. Paano niya ipapaliwanag ito sa Hidden House Pits kung ipinagpalit sila ni Terence?
Kaya, ang brilyante ay tumingin sa matandang master na si Hale para humingi ng tulong, gusto siyang magsabi ng ilang salita. Bakit? Ayaw mo bang magpalit? Tumingin si Terence sa brilyante at mahinang nagtanong, o ayaw mo nang sundin ang mga patakaran ng Hidden House Summit? 2,100 at siyam. Well, hindi naman sa ayaw kung ipagpalit. Kaya lang wala kang gaanong gamit sa mababang klaseng Golden Cicada underwear na ito. Napabuntong hininga ang brilyante nang makita ang matandang master na si Hale na walang sinabi. Alam din niya na hindi makabubuti para sa matandang master na si Hale na baguhin ang mga patakaran sa publiko. Kung ang mga patakaran ay casual na babaguhin, paano magpapatuloy ang kompetisyon sa hinaharap? Kakaalis lang ni Terence, marami na siyang panalo sa nakalipas na 2 araw, at malaking kawalan kung hindi niya maalis si Terence kung maapektuhan nito ang huling lahi ng Spirit Beast. Bakit mo pakialam kung kapaki-pakinabang ako o hindi? Hindi ko ba pwedeng hayaang isuot ito ng asawa ko? Sumimangot si Terence, naiinip. Ngunit, ang bagay na ito ay isinusuot ng mga lalaki, at ito ay isang set ng damit na panloob. Hindi mo gusto ang iyong asawa na magsuot ng damit na panloob ng ibang mga lalaki, tama? Paliwanag ni Diamond. Hindi ako marunong maglaba. Hindi mo ba alam kung ano ang nagagawa ng washing machine? Magbabago ka ba o hindi? Umirap si Terence. Ipagpapalit ko. Walang magawang ibinigay ni Diamond kay Terence ang mababang pang-ibabang damit na panloob na Golden Cicada. House Pits? House Pits? Natalo ka sa kompetisyon, huwag mo akong sisihin. Matapos makuha ang set ng Golden Cicada at lahat ng iba pang kayamanan, hindi na nanatili si Terence. Bumalik siya upang magpahinga kasama sina Theodore at Jepoy, iniwan ang grupo ng mga matatanda at pinuno ng sekta upang tumingin kay Terence na may naiinggit na mga mata. Matapos makalayo si Terence, bumantong hininga ang matandang Hale at lumingon sa iba, itong si Terence, ngayon lang niya ginamit ang kanyang purong chi, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay Earth Class Early Phase siya, di ba? Tama, Earth Class Early Phase. Tumango rin ang matandang lalaki ng Hidden New Family at sinabing, pero, itong Terence ay Earth Class Early Phase lang. Imposible iyon, Earth Class Early Phase, paano niya mapapatay ang 3 Earth Class sa 1 segundo? Umiling ang matandang York. Totoo iyan. At saka, sinabi lang ni Terence na pinipigilan niya ang kanyang lakas. Sabi ni Elder Duran, si Terence ay isa ng Earth Class Early Phase, matagal na ang nakalipas na pakabilis ng pag-level up ng taong ito. Siya ay Mystic Mid-Phase peak pa rin sa pagsubok. Kung ang pag-uusapan ay kalahating taon na ang nakalipas, noong si Terence ay isang maagang yugto pa ng Mystic, at nakipag-away siya sa aking alagad, pareho silang nasugatan. Paano siya may kukumpara? Ang Terence na ito ay nasa Earth Class Early Phase sa loob ng mahabang panahon, nakasimangot si Lolo Hale, imposibleng hindi pa siya nakakalusot. Sinusubukan ba niyang iliga tayo? Mahirap sabihin. Ang karaniwang taktika ni Terence ay ang magpanggap na mahina at maghintay na dumating ang kalaban. Kababaihan lang ni Terence at pinatay niya ang aking junior brother, gaano siya kasama? Galit na sabi ng brilyante. Totoo yan. Tumango ang lahat. Alam na alam nila ang mga karaniwang taktika ni Terence, sinadya niyang magpakita ng kahinaan, at kapag nagsama-sama ang lahat, bibigyan niya sila ng malakas na suntok. Sa pagkakataong ito, wala nang gustong magpakatanga. Kung sinong pumunta ulit ay magiging tanga. Ilang beses na itong nangyari. 2 beses silang nahulog sa parehong trick, at hindi ito ang pangatlong beses. Pagdating sa posisyon ng mga matatandang amo at pinuno ng sekta, walang bobo. Kalimutan mo na ito, hindi mahalaga kung sinusubukan tayo ni Terence o hindi, paghandaan natin ang susunod na laban. Hindi natin hahayaang manalo muli si Terence, nakakahiya. Bagamat natalo ang matandang Hale sa unang laban, habang ang iba ay natalo sa pangalawa at pangatlong laban, hindi na siya gaanong nadismaya. Tutal may kasama naman siya. Pero kahit anong mangyari, ayaw pa rin niyang manalo si Terence. Kung hindi, ang balangkas na ito laban sa Hidden House Han ay magiging pinakamalaking biro. Tumango ang lahat at hindi na nagsalita pa.
Sa halip, umalis sila sa trial arena na may mabibigat na ekspresyon at bumalik upang maghanda para sa susunod na laban. Sa sandaling ito, ang pinakamasayang lugar sa Hidden House Hell ay ang tirahan ng Hidden House Han. Tatlong magkakasunod na panalo ang marahil ang pinakanakakasilaw na resulta sa Hidden House Summit. Sa mga nakaraang kompetisyon, hindi man sila nandaya, ang mga malalakas na bahay tulad ng Bahay York at Bahay ay hindi mo kayang manalo ng tatlong magkakasunod na panalo. Boss, napakagaling mo. Sa pagkakataong ito, sobrang galing ng Hidden Han family natin. Kampante na sabi ni Jepoy. Jepoy, huwag masyadong ipagmalaki. Ito ay simula pa lamang. Pagkatapos nito, kung si Mr. Linford ay ganap na nanalo sa lahat ng iba pang mga kompetisyon, iyon ay kamangha-mangha. Hindi pa huli ang lahat para magdiwang tayo kung ganoon. Sabi ni Theodore. Tiningnan ni Theodore ang kalmadong mukha ni Terence at napakasaya. Walang sinabi si Terence, ibig sabihin ay tiwala siyang manalo. Noong tanghali, pagkatapos kumain ng mga delicacy na inihanda ng Hidden House na si Hale at magpahinga sandali, ang disipulo mula sa Hidden House na si Hale ay muling bumisita. Nandito ba ang matandang patriarch ng Hidden Han family? Magsisimula na ang ikalawang laban ngayon, ang individual endurance match ni Jay and Gia. Matandang patriarch Han, mangyaring dalhin ang mga kalahok na disipulo at taya sa bulwagan ng pagpupulong upang magparehistro at magbayad ng mga taya. Si Theodore, Terence, at ang iba ay pamilyar na sa mga patakaran. Kumuha sila ng kayamanan at sinundan ang alagad sa bulwagan ng pagpupulong. Sa Hidden House Hale meeting room, nakita ng matandang Hale sina Theodore, Jepoy, at Terence. Tumango siya sa kanila, namamanhid ang kanyang mga mata, ang pangalawang laban ngayon ay isang solong player endurance match. Ang tinatawag na individual endurance competition ay isang maliit na pormasayo na ibinigay ng sinaunang sect. Me, Elder Yu, Elder Duran, Elder York, at ilang iba pang Sky Class Masters ang sabay na i-activate ang formation gamit ang kanilang chi, at ang ating chi ay magtitipon sa formation para sugpuin ka. Para naman sa mga kalahok, papasok sila sa formation at gagamit sila ng sarili nilang tunay na lakas para labanan ang totoong enerhiya na sama-sama nating hinihimok. Habang lumalaban sila, mas maraming panalo ang mapapasa kanila. Siyempre, kung hindi mo na kaya, kailangan mong lumabas sa formation, kung hindi, masugitan ka o mamamatay pa. Hindi biro ang Chi of a Sky Class. Ito ay isang pagsubok ng pagtitiis. Kung walang pagtutol, magsisimula na tayo ngayon. Oo naman, walang problema. Nakangiting sabi ni Miguel Ann. Ang iba ay nagpahayag din na walang mga problema at maaari silang magsimula. Si Terence, sa kabilang banda, ay tumingin sa Miguel, medyo nagulat. Ang taong ito na walang sinabi ay isang foil lamang sa plano ni Terence. Ang mga Firewolves ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng panalo, at hindi man lang sila nakakuha ng pangalawa o pangatlong pwesto, kaya hindi inisip ni Terence ang taong ito. Ngunit para sa Miguel na biglang tumalon sa round na ito, malinaw na may mali. Karaniwang makumpirma ni Terence na ang single-player endurance competition na ito ay tila nakaset up para sa Miguel. 2,110. Ngunit, kahit nalilito si Terence, sinundan pa rin niya ang iba sa training ground sa likod ng meeting hall. May nabuong pormasayon dito, at may ilang hindi kilalang mga bato at metal sa lupa, malamang na ginamit ang mga ito upang mag-set up ng mga pormasayon. Si Terence ay hindi pa nakakita ng ganito, at tila sila ay talagang hiniram sa sinaunang sekta. Isa-isang pumasok ang mga contestant sa formation, at ang nakakuha ng atensyon ni Terence ay ang contestant sa side ni Miguel ay talagang isang taong may mapurol na mga mata. Ang walang buhay na mga mata ng lalaki ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Terence. Nakaramdam siya ng pamilyar na pakiramdam. Parang nakita na niya ito dati, pero hindi niya maalala kung saan. Pumasok ang lalaki sa formation at naghanap ng mauupuan. Wala siyang kausap na iba, kaya umiwas si Terence. Magsisimula na ang kompetisyon, at si Terence ay walang oras para maging busybody.
Kaya lang hindi comfortable si Terence ng katunggali ng Firewolf Gang. Humanda upang magsimula. Kapag tumunog ang bugle horn, ay papaikot natin ang ating tunay na chi at i-activate ang array. Lahat ng kalahok, mag-ingat. Sabi ng matandang lalaki ng pamilya Hale. Tiyak na, sa tunog ng busina, na-activate ang Pormasayon. Ang mga kalahok na disipulo sa Pormasayon ay agad na nakaramdam ng matinding pressure. Isang malakas na tunay na enerhiya ang bumagsak sa kanila, na nagparamdam sa kanila ng isang presyon na hindi nila madadaanan. Ang lahat ay hindi nang ahas na maging pabaya at mabilis na nagpalipat-lipat ng kanilang panloob na puwersa upang labanan ito. Ang chi na ito ay ang chi ng isang sky class, naiiba sa chi ng mundo, hindi ito maa-absorb o sanayin, at maaari lamang labanan gamit ang sariling chi. Ito ay napakahirap na bagay. Para itong dalawang eksperto na nakikipagkompetensya sa totoong enerhiya. Walang paraan para manloko. Ito ay isang direktang banggaan. Kung ang isa ay hindi nag-iingat, ang isa ay maaaring masugatan. Sumimangot si Terence at pinaandar ang kanyang sining ng Dragon Mastery para kontrahin ito. Sa pag-activate ng sining ng practitioner, nawala sa isang iglap ang pressure mula noon. Tila naiintindihan ng mga class masters ng langit ang sitwasyon nito ay sapat na para ipagtanggol ng Earth class. Kahit anong mas malakas at hindi nila magagawa, at kahit anong mas mahina at hindi nila alam kung gaano katagal ito, pero ngayon lang, nakadepende ang lahat sa kung sino ang magtatagal. Walang pakialam si Terence, kaya niyang tiisin ang pressure na ito sa loob ng 100 taon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pumasok sa espasyo ng Jade, at isang walang katapusang daloy ng enerhiya ang pumupuno sa kanya. Sa madaling salita, hindi naubos ni Terence ang kanyang chi, ginagamit niya ang enerhiya sa espasyo ng Jade upang labanan ito. Nakatingin sa kalmadong si Terence, na nagmumuni-muni na parang matandang monghe, naging pangit ang mukha ni matandang Master Hale. Ang ibang mga kalahok ay hindi mukhang hindi komportable, ngunit si Terence ay masyadong kalmado. Kung magpapatuloy ito, malamang na makakuha muli si Terence ng magagandang resulta. Mukhang ayos lang si Terence. Kailangan mo ba kaming dagdagan ang lakas ng aming tunay na chi at dagdagan ang pressure? Tanong ng ama ni Ivan. Hindi maganda yan. May iba pang mga alagad dito. Kung tataas ang pressure, natatakot akong hindi nila ito matiis. Umiling si Elder York, tinanggihan ang mungkahi. Kung tutuusin, hindi ibig sabihin na maayos na si Terence sa simula ay magiging maayos na siya magpakailanman. Sige, maghintay tayo at tingnan. Tumango ang matandang master na si Hale at ipinagpatuloy ang kanyang tunay na chi sa Pormasayon. Matapos ang halos tagal ng paggawa ng isang tasa ng tsaa, ang ilan sa mga kalahok na disipulo ay hindi na makatagal. Nagsimula ng pawisan ang noo ng dalawa sa mga alagad. Halata na sila ay lumalaban ng husto sa sandaling ito, at tila ginagamit nila ang lakas ng isang malakas na busog. Sa wakas, ang isang tao ay hindi na makatagal. Tumayo siya at mabilis na tumakbo palabas ng array. Nakahinga siya ng maluwag. Halatang naubos na niya ang lakas at pagod na pagod. Ang kompetisyon ay mahalaga, ngunit kung patuloy siyang lalaban, malamang na siya ay masugatan. Bukod dito, hindi na sila makatagal pa. Makakapit man sila ng konti, imposibleng makapasok sila sa top 3, kaya baka sumuko na lang sila. Dahil may nanguna, may iba pang mga disipulo na hindi na makatagal at lumabas mula sa hanay. Ang mga taong ito ay hindi na rin nakatiis at sunod-sunod na sumuko. Magkatulad ang iniisip ng lahat. Dahil hindi sila makapasok sa nangungunang tatlo, bakit pahihirapan ang mga sarili nila? Sa sandaling bumagsak ang linya ng pagtatanggol ng kaisipan na ito, walang saysay na magpatuloy. Sa huli, 5 tao na lang ang natitira sa formation. Kabilang sa kanila ay si Terence, ang sekta ng Gintong Orasan, ang Hidden House York, ang Hidden House Yu, at ang Firewolf Gang. Walang alinlangan, ang 5 taong ito ang pinakamakapangyarihang katunggali para sa nangungunang tatlo. Gayunpaman, dahil sa presensya ni Terence, si Elder Hale, Elder Yu, Elder York, at Elder Duran, na nasa labas ng formation, ay labis na nalungkot. Paano nagpatuloy ang batang ito hanggang sa wakas?
At saka, kitang-kita kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina sa lima. Ang nakatagong bahay York at ang nakatagong bahay ay nanatili ang mga disipulo mo, ngunit walang alinlangang nag-aaway sila. Ang mga alagad ng The Hidden House York ay umasa sa kanilang espesyal na sining at lakas upang tumagal hanggang ngayon. At ang Hidden House mo ay uminom ng maraming table toss bago ang kompetisyon, kaya nakaligtas sila hanggang ngayon. Gayunpaman, kumpara kay Terence, ang apoy ng mga disipulo ng Wolfgang, at ang mga disipulo ng sekta ng Golden Bell, medyo kulang pa rin sila. Hindi ko kaya. Sumuko ako. Ang disipulo mula sa bahay na si York ay hindi na makatagal siya ay tumakbo palabas ng pormasayon at huminga ng malalim, malinaw na umabot sa kanyang limitasyon. Napabuntong hininga si Old Master York parang wala sa tanong ang pangalawa o pangatlong pwesto. Ngayong apat na lang ang natitira sa mga kalahok, natural na mas matindi ang kompetisyon. Walang gustong maalis, kaya natural silang nagtiyaga. Ang nakatagong disipulo ng pamilya mo ay pinagpapawisan na, at ang disipulo ng sekta ng Golden Bell ay hindi mas mahusay. Bagamat nag-practice siya ng Golden Bell Shield, sa kanyang edad at cultivation, hindi niya napigilan ang pressure ng Sky Class sa napakatagal na panahon, kaya hindi na siya nakatagal pa. Si Terence at ang Firewolf Gang disciple ay naka-crossleg na parang walang nangyari sa kanila. Para silang nagpapahinga sa isang bakanteng lugar, hindi sa gitna ng isang formation. Sa makatuwid, ang disipulo ng Golden Bell Sect ay naghihintay para sa disipulo ng nakatagong pamilya mo. Ayaw niyang mauna o pangalawa. Pangatlo lang ang gusto niya. Hanggat umaasa siya sa disipulong iyon ng pamilya mo, pangatlo siya. Ganon din ang naisip ng Hidden House na disipulo mo. Hindi niya kayang talunin si Terence at ang mga Firewolves, ngunit naramdaman niya na hindi rin magiging madali ang mga disipulo ng sekta ng Golden Bell, kaya nagngangalit siya at nagtiyaga. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.